Ma, nandito na po ako. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin. Huwag mo akong tanungin. Anak, pwede ba ako pumasok? Sige po, Ma. Ako rin ay nagbago. Kamusta ka? Okay lang po, Ma. Sige, maghahanda na akong pagkain na. Bumaba ka na. Tutulungan ko na si Papa. Opo, Ma. Susunod na lang po ako din. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita Napakasipag talaga ng anak natin. Proud na proud ako sa kanya. Oo, kahit pagod, ginagawa pa rin ang best niya sa lahat. O anak, halika na, kain na tayo. naman dati ganito. Teka muna, teka lang. Kailan tayo nailang? Kung iisip Uy, ba't kayo nandito? Uy, ano na, patambay. Yun na nga, patok. naman dati ganito. Kay bilis kasi. Alam niyo, sanay natin hindi nagkakasama na ganito, no? Nga, hindi ko. Ba't ang tahimik mo? May problema ba? Wala naman na ang problema. Di kami niniwala sa'yo. So, ganito na lang, magpapinat na natin sa isa. Para makapag labas yung tayo mo sa mga ngayon. Uy, ikaw na. Sabihin mo na lang sa mga gusto mo sabihin. Ano kasi guys, binubuli nila ako sa school sa pag-init palagay sa ko. Sinasabi nilang bida-bida ko. Even though hindi ko naman gustong maging bida-bida. Hindi ko na rin alam paano ko sasabihin sa mga magulang ko yung pambubuli nila. Ayoko kasi mag-alala sila mama sa akin. Sabi naman ni Betty, ano na, hindi mo deserve. Kung alam mo lang kung gaano ka hardworking at generous, totoo ka. Betty, alam namin Magia, pero lagi ng tandaan, hindi kaya kami ang lagi para sa wish. Ang aral sa kwento na ito ay hindi masama at hindi ikakagalit ng ibang tao na magbibigay ka at maglalabas ka ng sama ng loob at opinyon. Dahil kapag hindi mo ito nilabas, mas mabubuo ito sa iyong isipan at magkakaroon ka ng anxiety at stress. Hindi nagpapakita ng kahinaan ang pagsasabi ng sama ng loob sa ibang tao. Ito'y nagpapakita na meron kang malusog na relasyon sa iba. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mga taong nagmamahal sa iyo sa paligid at sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa panonood.